5, verses 18 to 21. Amen. Ephesians chapter 5, verse number 18 to 21. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Let us go ahead and pray. O Ama namin nasa langit, maraming salamat sa ito po. Umaga, kami Panginoon sa pangaral ng inyong salita. Si Kristo ang sentro ng aming panagbahan ito. At dalangin ko na ikaw ang dito sa puso ng bawat isa sa amin. Ipagkaloob po ang tanungan, ang asan, at patuloy na kami po ay puspusin ng Panginoong Espiritu sa pakikinig ng aming salita. Tulungan mo ko, Panginoon, sa likod ng pagkutong ito ay naroon pa rin ang isang taong pangasalanan at biyayang dapat na ako'y makatayo sa araw ito. Hindi ko lang, Panginoon Diyos, kung ano plano at layunin, Panginoon, ngayong oras na ito. Ngunit alam ko na ikaw ang siyang nilakda ng lahat ng bagay, Panginoon Diyos. Tulungan ko, Panginoon, na bigyan ng lakas pa, bigyan ko ng pagbuman at maibahagi ng gusto ko pa. Tumusan ang kanyang puso sa katotohanan at ang kayo magkaroon ng sapat na kaligtasan sa galit sa iyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming mga nangyayari ngayon sa ating hindi lang sa bansa natin. Hindi sa iba at ibang panitong yung mga trahedya, mga kahirapan na nararanasan. Pero ganun pa man, tayo po ay kailangan ng magpatuloy sa Panginoon sa kabila ng maraming mga hamon sa buhay natin. Amen. Ganun pa man, tayo po ay nasa pagsunod sa plano ng Diyos, kanyang nais at yung kanyang kalooban. Amen? Dahil tayo ay Espiritu ni Cristo, Panginoon. So yung ating pinakagabay at pinaka-comfort sa buhay natin. Amen? So dahil sa bigyan ng paksa, ang ating pag-usapan is living under the Spirit's influence. Amen? So ngayon yung November 1, maraming mga Espiritu na lalabas. Amen? Maraming mga kababalaghan at maraming ibang mga paniniwala na pinaniniwalaan ng tao patungkol sa mga Espiritu. But we have the Spirit of the Lord Jesus Christ. And that Spirit is the influence to us. Siya yung nagpo-control, siya yung nagbibigay ng pinaka-kaaliwan sa atin.
Apostle Paul's letters sa mga taga-Efeso is focuses on the believers' new life in Christ and unity in the body through the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ang pinaka-focus ni Apostle Paul dito sa mga taga-Efeso sa chapter 5, yung panibagong buhay at yung pag-isa o pagkakaisa bilang isang katawan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So sa chapter 5, makikita natin yung exhortations ni Apostle Paul sa mga mananampalataya is sa verse 15 to verse number 17, ito yung tinalakay natin last week, is ang sinasabi ni Apostle Paul is to walk wisely. Sabihin, lumakad tayo na mayroong karunungan. Amen. And in verse number 18 to verse number 20 or 21, ang sinasabi ni Apostle Paul dito is, i-explain, makikita natin dito is what that wisdom look like. Amen? So, yung tinatawag na ay spirit-filled life that expresses itself in worship, joy, and thanksgiving. So, yung talagang ibig sabihin ng spirit-filled, yung puno or puspos ka ng Espiritu. Kapag ang buhay mo ay puspos at puno ng Espiritu ng Diyos, na ipapakita mo yung buhay ng tunay na pagsamba, nandun yung kadalakan, at nandun yung tinatawag na pasasalamat. Okay? So, in this passage, makikita natin yung tinatawag na sabi ni Paul, yung Apostle Paul's contrast two types of control. So, dito sa passage ito ay makikita natin yung dalawang bagay nito na nag-control sa tao. That is a contrast. Ibig sabihin, magkasalumat sila. So, number one is the control of the flesh through drunkenness. So, ibig sabihin, yung unang control dito is yung control na hindi darkness, drunkenness. Amen? So, yung control na ito na yung pagkalasing, di ba? Pagkalamo doon sa alak na ito. And number two is the control of the Spirit through divine feelings. Amen? So, ito namang pangalawang control is sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And so, kung papasin po natin, the Holy Spirit is not an optional influence for believers, but it is essential presence. So, hindi lang ito optional na influences para sa mga mananampalataya, ngunit ito ay tinatawag na kinakailangan na presensya sa bawat mananampalataya. So, a spirit-filled believer is not marked by emotional excess, but spiritual excess. Amen? So, ibig sabihin, puspos ka ng Espiritu ng Panginoon bilang isang mananampalataya, ay hindi yan makikita lang sa pamamagitan ng expressions ng iyong emosyon. And sometimes, makikita natin ng ibang mga tao na they think or they think that they are spiritual because they are so excited, doon kanilang kasiyahan nila. Pero, mapapansin mo natin, ang kanilang kasiyahan is through their emotional excess. Well, pero hindi yun ang spirit-filled life ng mga mananampalataya. The spirit-filled life is yung tinatawag ng spiritual excess. Amen? So yung makikita natin inside, amen, and the outcome is yung tinatawag na outside. Now, to be filled with the Spirit means to be under His control, empowered for service, and guided in daily conduct. Kapag sinabi natin tayo ay puspos ng Espiritu, ibig sabihin nasa ilalim tayo ng pagkukontrol, nasa ilalim tayo ng kanyang kapangyarihan para sa paglilingkod at meron tayong gabay para sa ating mga gagawain at sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya. Now, every believer lives
that there's some kinds of influence. Amen? So the world offers pleasures. Ang mundo, anong ino-offer ng mundo sa atin? Yung kasiyahan, na panglabas. Amen? That promise joy end. Ibig sabihin, matatapos din ito. At pagkatapos ng kasiyahan ito, back to emptiness. So, saglit lang na kasiyahan. O, di ba? Makikita natin yung mga unbelievers yan. Nagsisiyahan sila for a matter of time lamang. Pero pagkatapos nun, mawawala na yun. And back to emptiness. Amen? So the Holy Spirit offers fullness that produces joy, holiness, and gratitude. Pag sinabi natin tayo po ay merong Espiritu ng Panginoon sa Kristo, so nagpuproduce siya ng kagalakan at ng kabanalan at ng parating pasasalamat sa Panginoon. Okay. Number 1, ano pong makikita natin dito sa verse number 18? So in verse number 18 is, anong sinabi dun sa verse number 18? Kung babasahin natin sa wikang Tagalog, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Amen? So, kung ating papansin ang kautusan, number 1 is dapuman, being filled with the Spirit. Ano yung utos niya rito? So, ang utos sa verse number 18 is, kayo ay mapuspos ng Espiritu. Amen? So, yung kapuspusan na puno ng Espiritu na ito. Amen? So, merong kautusan na ibinigay ng Panginoon. Ang kautusan ay kailangan mapuspos ng banal na Espiritu dahil tayong mga mananampalataya ay merong Espiritu ng Diyos. So, we have the Spirit of God, therefore we need to be filled with the Spirit. Amen? Not the pleasures of our flesh, not the pleasures of the world. Okay? So, ano po nang makikita natin dito? There must be a prohibitations. Amen? So, pag pinagbabawal, amen, merong mga hindi dapat gawin. Amen? Before you be filled with the Spirit, so, sabi ng Panginoon, merong pinagbabawal. So, bakit hindi niya pinahihintulutan ang paglalasing? Amen? Understand? So, that is a contrast. If you are being ikaw ay lasing, you are being controlled by espiritu ng alak na ito. Amen? So, ibig sabihin, pag ikaw ay control ng espiritu ng alak, so hindi mo alam kung ano na yung ginagawa mo. Tama ba? So, sabi ng Bible, and be not drunk with wine. Sabi niya, huwag kayong maglalasing. Amen? So, ang pinagbabawal ay huwag maglalasing. Amen? So, drunkenness, anong makikita natin dito? Drunkenness represent loss of self-control and moral corruption. Amen? So, ano daw ang ibig sabihin ng drunkenness? Anong ibig sabihin pag ikaw ay nalalasing o yung paglalasing? So, nawawala yung ating self-control. Tama? And some of you experience kung paano kayo malasing. And nung kabataan ko, at hindi pa ako Kristyano, nasubukan kong malasing at hindi ko, umuwi akong gumagapa. Amen? So, ibig sabihin, minsan pag nalalasing ka, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kapaligiran mo, ang iniintindi mo lang yung sarili mo. So, pag nalalasing ka, bahala na, di ba? So, minsan, nung lasing ako, iniwan ko yung mga gamit ko doon sa isang bar. So, basta, importante, uuwi ako sa bahay. Nakauwi ako sa bahay. Then, kahit magsusuka ako doon sa loob ng sasakyan, doon sa jeep, okay lang yun. Hindi ka maiiya, di ba? So, minsan, matutulog ka doon sa kalye. Ang sarap ng tulog ko sa kalye, di ba? So, hindi mo alam. Amen? And not only that, so that only represent loss of self-control and moral corruption. Amen? So kaya ako makikita natin dito na pati yung ating moral, nasisira yung ating moral kapag tayo ay nasusobrahan doon sa pag-inom ng alak. Amen? Kaya lang
sinabi natin drink moderately, hindi mo alam kung gaano karami yung moderate at kung gaano kapunti yung moderate. Di ba? So, ibig sabihin, in Proverbs 20 and verse number 1, aking nasahin sa wikang Tagalog. Proverbs 20 and verse number 1, anong sabi ng salita ng Diyos? Ang alak ay nagpapawawa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangkaman ang magpakalulong dito. Ha? So, ibig sabihin, pinag-usapan dito, magiging isang mangmang ka pag ikaw ay lulong sa alak. Diba? It's called addiction. Tama? So, para bang yung isa na upo doon sa inibitan siya ng manginginom. Sabi niya, isang shot lang ako. Pagdating ng isang shot, nakatayo pa. So, kukwentuhan sila. And after that, nasundan pa ng isang shot. Diba? Ng isang bote. Hindi mo alam, nakaupo ka na doon. Habang nakaupo ka na doon, nakikipagkwentuhan ka na. Ang sarap ng kwentuhan nyo. Habang umiikot yung bote o yung baso ito, at hindi mo alam na nalulong ka na ron. Amen? So, nagsisimula sa isa hanggang sa ikaw ay malulong na. Pero ang sabi dito, nagpapababa sa dangal ng isang tao. Amen? And just like for example, si pastor, nakikita niyo din sa kanto na nakikipag-inuman, or si pastor ay meron dala ng anak ng emperador, di ba? So, nakikita ng tao, parang iba yung alam mo pag ikaw ay meron, ibig sabihin na meron ng dalang alak, iba ang tingin ng tao sa iyo. Amen? Understand? So, hindi mabuti yung tingin ng tao sa iyo. At ito yung isang kamangkaman. So, it leads to wastefulness. Amen? Sabi nga ng ating text, wherein is excess. So, sa wikang Tagalog, ibig sabihin ito ay nakakasira. Amen? Sa atin. Nakakalungkot isipin na dahil sa paglalasing, dahil sa pagkalumo doon sa mga alak, maraming pamilya ang nasira. Diba? So, diba, pagsusugal, maraming taong nasira ang buhay dahil sa pagsusugal. Maraming taong nasira dahil sa paglalasing. Diba? Hindi lang yung kanyang pagkatao, kundi yung kanyang pamilya ay nasira ang buhay ng bawat pamilya. Tama ba? So, hindi nakakabuti ang pag-inom ng alak ng sobra-sobra na humahantong sa pagkasira ng buhay. Amen? So, kaya magalit pinagbabawal ng Panginoon kasi pag tayo yung umiinom, kapag ang tao ay nalalasing, so nagkakagulo. Diba? Yung mga pamilya, pag nalasing, magkakagulo yan, mag-asawa, mga anak, yan. So, naalala ko yung lolo ko, pero hindi ko naman naabutan na medyo malakas pa yung lolo ko. Kinukwento lang sa akin ng tatay ko, ng mga uncle ko, kapag nasinggero ho ang lolo ko, kapag uwi ho ng bahay ang lolo ko na lasing, lahat sila nagpupula sa lahat, tumatag sila sa mga bintana. Okay? Kasi bakit? Alam nilang lasing yung lolo ko. So, talagang makakatikim silang lahat. Okay? So, minsan, nagdudulot ng away. Di ba? Yung away mo sa kapitbahay, di ba? So, minsan, kayo mga nagiinuman, nag-aaway na kayo minsan. Di ba? So, nung una, saya-saya nyo, and after that, so meron lang kayong mga pinag-uusapan at mga naungkat na ibang bagay. So, kayo ngayon ay nag-away-away. Di ba? So, pagpalasing ay walang may tutulot na mabuti sa buhay, kundi karamihan dito mga kapatid ay mapapansin po natin ay paguluhan at minsan, as I said, yung tinatawag na pagkawasak ng pamilya. Amen? So, meron ba kayong nakita
tayong mga anak ng Diyos, ay tinawag tayo sa kahinahunan at kalinisan, hindi sa kalayawan at hindi sa pamamagitan ng paglalasing. Romans chapter 13, verse number 13. I will read it in Tagalog. Sabi niya sa Romans 13 and verse number 13. Sabi ng salita ng Panginoon, mabuhay tayo sa liwanag at huwag gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya at paglalasing, kahalayan at kalaswaan at agitan at inggitan. Amen? So, meron palang magulong pagsasaya. Di ba? Meron palang masaya ka pero magulong. Di ba? So, ibig sabihin, nasasaya na kayo, and after that, ang gulungan pala yun. Kasi bakit? Namumuhay ka doon sa tinatawag na kasalanan. Eh, di ba? Halimbawa, as I said, nagiinuman kayo niya, nagkakasayahan kayo, and after that, mga ilang oras na, nag-aaway-aaway na kayo. Amen? Understand? So, kahalayan. Minsan, pag nalalasing na yung tao, mahahalay na, mapangit na yung mga sinasabi, pangit na yung kanilang ginagawa, so kalaswaan na, amen? So, nandun na yung alitan, nandun na yung inggitan. Okay? So, sabi ng Apostle Paul, mabuhay tayo sa liwanag. Galatians chapter 5 and verse number 21. Galatians chapter 5 and verse number 21, sabi ng Apostle Paul, pag-iingit, pagpatay, paglalasing, walang habos na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabihin, lahat ng ito, ikaw ay naglalasing pa, hindi ka makaalis doon, ibig sabihin, bilang isang mananampalataya, so, para hindi ka isang ligtas o hindi ka, parang hindi ka isang anak ng Diyos. Amen? Pag naroon ka sa pagkabumon doon sa alak nito. Okay? Number 2, not only a prohibitions, but the precept. Sabi nito, but be filled with the Spirit. So, meron tayong panuntunan bilang isang anak ng Diyos. And kailangan na mabuspos ng banal na Espiritu. So, kapag sinabing be filled, pag sinabi natin be filled, so meron tatlong bagay yan eh. And yung salitang be filled is yung present at yung tinatawag na present and then the passive and the imperative. And so kapag sinabi natin present, ibig sabihin continuous ito. Ibig sabihin nagpapatuloy. Amen? Yung ating kapuspusan ng Espiritong ito. Kapag sinabi naman natin passive, hinahayaan natin yung banal na Espiritu na tayo ay kanyang punuin at puspusin. Amen? So, ibig sabihin, hindi natin pinipigilan ang banal na Espiritu na kumilos. So, paano ba natin mapipigilan lang yung Espiritu na kumilos sa atin sa kapag tayo gumagawa ng mga bagay na hindi mabubuti? Amen? So, ang ibig sabihin nito na ang hinahayaan natin, ang Espiritu ang kumilos para tayo makapaglingkod sa kabanalan at kadapadan at ayon sa kalooban ng Diyos. So kapag naman sinabing imperative, so ito ay hindi option. Amen? So pag sinabing option, sabihin, parang minsan gusto mo, minsan ayaw mo, di ba? So ibig sabihin nasa sa'yo, kundi ito ay isang tinatawag na kautusan. Amen? So kaya nasabi ni Paul, be filled with the Spirit. Amen? So, ibig sabihin, ito ay utos ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng tinatawag na kapuspusan. Kaya tayo, hindi tayo sa ilalim ng impluensya ng ating emosyon, kundi ng banal na Espiritu. Kaya, di ba, sabi ng Panginoon, let us worship the Lord in the Spirit and in truth.
Now, kung makikita nyo, our worship is not based on our emotion, but our worship is based on our spirit. We are being spirit-led church, and we are worshiping God in the spirit. So therefore, as we are all worship the Lord, ang tawag din is yung corporate worship natin, we have one spirit, we have the same spirit, and that spirit, mga kapatid, will fill up us, and then we can worship Him. We can worship the Lord. Amen? So kaya nga tayo mga mananampalataya, kapag tayo sumasamba, mayroong Espiritu ng Diyos. Hindi ibang Espiritu ang naririyan. So it applies to all believers, not just leaders. Lahat ng mananampalataya ay mayroong Espiritu na ito, at ang Espiritu ito ay ang siyang magpupuspos sa bawat mananampalataya. And to be filled means to be controlled and directed by the Spirit. Di ba? Katulad ng isang hangin. Di ba? Alam niyo ba yung naglalaya? Yung tawag mo sa... Tama ba yun? Yung sails dito. Yung tawag doon. Sa dagat. Na ang kanilang pinaka-ano ay hangin lamang. Di ba? Dayan, di ba? Yung dayan, di ba? So, walang motor yun, pero nakadepende lang sila dun sa hangin. Di ba? So, nagpo-control ng kanilang paglalakbay ay sa pamamagitan ng hangin na ito. So, kukontrolin yung hangin nito kung saan siya papunta. So, hindi ka pwedeng maging against the wind. Kasi pag ikaw ay naging against the wind, you are against the will. Amen? So, wala kang pupuntahan, wala kang direksyon. Amen? So, ibig sabihin ito, ang buhay din natin ay gano'n. So, we are under the control and directed by the Holy Spirit. Amen? So, pag ikaw ay sumunod dun sa Espiritu ito, so nandun ka sa kanyang kalooban, nandun ka sa tamang direksyon. Amen? Kaya nga naman, yung sabi ko, yung last Sunday, yung ating preaching is about the will of the Lord. Amen? So, this is not an emotional high, but a consistent submission to God's will through His Word. Pag sinabi natin emotional high, diba? Para bang on fire ka sa Panginoon, diba? But let us check it out kung ito ba ay sa Panginoon ba or by your own emotions. And sometimes, hindi natin mapapansin na nagiging emotional lang tayo, but not being spirit-led. Amen? So, submission, a consistent submission to God's will through His Word. Amen. Now, the filling of the Spirit is distinct from the baptism of the Spirit. So, meron pagkakaiba ang kapuspusan at bautismo ng Espiritu. 1 Corinthians 12 and verse number 13. So, anong sinabi? For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we Jew or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Okay. So, ano ibig sabihin ito? The baptism places us in Christ. O, ibig sabihin, the Holy Spirit baptism, ito yung inilagay ka kay Kristo. Amen? Kaya dito pumapasok ng salitang regeneration, yung Espiritu ng Panginoon, ang siyang nagbuhay sa iyo, yung Espiritu ng Panginoon, inilagay ka niya doon sa kanyang pamilya. So, kaya tayo naging isa sa katawan ni Kristo dahil sa kanyang Espiritu, kaya tayo ay merong isang Espiritu lamang, mga kapatid. Amen? And now, so the feeling, or ibig sabihin yung kapuspusan na ito, empowers us for Christian living. So yung kapuspusan ng Espiritu naman ay para po saan? Para mabuhay tayo ng mga Kristiyano ayon sa kanyang kalooban. Amen? Meron tayong kabutihan, meron tayong magandang karakter,
mga verses natin. Sabi niyan sa Acts chapter 1, verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Next verse. Galatians 5, verse number 16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Yung bakit tayo sa Espiritu, amen, sabi ng Panginoon, upang tayo, hindi natin masunod yung pita ng lawan. Romans chapter 8 and verse number 9, sabi nito, but ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Sabi ng Bible, so hindi na tayo namumuhay sa laman. Kung meron tayong Espiritu, yung Espiritu na yan ay dapat na nananatili o naninirahan sa atin. Kung wala tayong Espiritu ni Kristo, sabi niya, hindi tayo sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, hindi ka Kristyano. Hindi ka talaga anak ng Diyos. Amen? So, that is the command. Number 2, look at the characteristic of the Spirit-filled life. Amen? Ano ba yung pinaka-character nito? Amen? Sa verse number 19 to verse number 20. Okay? So, tingnan natin yung verse number 19 to verse number 20. So, anong sabi ng salita ng Diyos? Sa inyong pag-usap, gumamit kayo ng mga salmo, mga hymn at mga awitin spiritual, kung puso kayo umawit at magpuri sa Panginoon. So, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesu Cristo. Okay, sabi niyan, speaking to yourselves in songs and hymns, spiritual and singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord and Jesus Christ. Amen. So, ang kapuspusan ng Espiritu ay hindi isang para bang isang aligaw lamang o isang tinig lamang na napakinggan mo. Amen? Or isang kaalaman lamang yung kapuspusan ng Espiritu. So, ang kapuspusan ay nakikita sa buhay ng isang Kristiyano sa ilalim ng kamangha-manghang pagkontrol ng Panginoon sa atin, ng kanyang Espiritu. So, kaya nga, na-experience mo yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Amen? So, pag na-experience mo, you exalt the name of Christ, you exalt the name of God, you exalt the Word of God and the Holy Spirit. Amen? Kaya mo, isang taong gustos ng Espiritu ay nakikita sa Kanya at nararanasan ito. Amen? Paano? Verse number 19. Sabi rito, joyful worship. Amen? So, makikita natin, speaking to yourselves in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. Amen? Joyful worship. Now, what I'm trying to say about joyful worship is not about instrument or it's not about entertainment. So, meron tayong mga praise and worship dito. So, wala naman siguro masama kung meron mga praise and worship, pero tanong yun pa talaga ay spirit-led. And one time, sinabihan kami mga Pentecostal, mga born again, and sabi sa kayo mga Baptist, malungkot kayo mag-worship. Bakit? Wala kayong mga drums, hindi lively yung inyong worship, di ba? Nakahitan lang kayo, tapos nakapiano lang kayo. Para bang walang gana yung pag-worship ninyo. Man, folks, listen. Ang worship, hindi yan sa labas na nakikita. Ang worship ay parating nasa loob ng puso. Ang kasiyahan, ang kagalakan ng pagsamba, hindi yung pagsayaw mo, hindi yung sa mga instrumento, amen? Hindi yung galing ng song leader, man. Kaya ka nagagala. Folks, listen. Nagagala ka sa ating pagsamba, sa iyong pagsamba, because of the Spirit of God. Amen. Hindi mo alam, yung mga nagpapatugtog yan, baka wala pang Espiritu ng Diyos yan. Amen. Baka yung mga nasa tumutugtog ng drums, yung mga nag-praise and worship dito, so hindi naman talaga sila
one of the wisdom is when you worship God, amen, be filled with the Spirit. Amen? Kaya kung tayo, pag nag-worship tayo, umaawit ka sa Panginoon, yung puso mo ang pinaka-umaawit, at yung Espiritu ng Diyos ang nararamdaman at nararanasan. Now, hindi ko sinasabi kung nag-praise and worship ay masama yung ginagawa. So, kahit kung taas ka ng kamay, no problem about it, about that, amen, kung talagang sa puso mo ay ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Now, Spirit-filled believers encourage one another to worship. Amen? So, speaking yourselves. So, pag sinabi natin, speaking to yourselves, that is a mutual encouragement in the body of Christ. Amen? Ibig sabihin, tayo ay nagpapalakasan bilang isang katawan ni Kristo. As a church, kaya nga, may tinatawag ng corporate worship tayo. Merong personal worship at merong corporate worship. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya po, sabi niya, speaking to your soul, ibig sabihin, meron tayong mutual encouragement in the body of Christ. Because we have one Spirit, we have the same Spirit. That is Spirit that we have. Listen to this. Is the Spirit of God. Amen. So kaya kung tayo pag nandito, iniintindihin mo lang yung sarili mo lang muna. Iniintindihin mo yung sarili mo na ikaw ay sumasamba, tama yung pagsamba, masaya ka na sumasamba sa Panginoon. Amen? That's why we are preparing ourselves to worship God. Pag umawit ka talaga na meron kagalakan because the song, the lyrics is a message. Message na sa atin yun. Amen? So, yung kanina, only by His grace. Totoo yun, di ba? Yung inaawit natin sa mga hymns natin, kung makikita natin yan, pero awitin natin ng merong tunay na kagalakan. Amen? So, ano ibig sabihin ng Psalms? So, pag sinabi natin Psalms are scripture, ibig sabihin, base song. And, so, ibig sabihin, pag sinabi natin Psalms based on the scripture, di ba, mayroong book of Psalms. Sa Tagalog ay mga awit. Ibig sabihin, yan yung inaawit doon. Amen? Scriptures. Amen? So, yung hymns naman are song of praise. Amen? And tinatawag na song of praise and doctrines. Amen? Yung mga hymns natin. Amen? Kung babasin natin yung mga hymns natin dito, itong inaawit natin nasa librong ito, so kailangan based on doctrines. Amen? Hindi yung paulit-ulit lang na yung tawag dito, isang stanza lang, pero pag inawit mo, 30 minutes. Di ba? Yung mahal na mahal kita, Panginoon. So, ganda ng message, di ba? Pero paulit-ulit lang naman yun. Pagkatapos, pag binasa mo yung kanilang mga lyrics, parang walang doctrinal base yun. Amen? So, nandun yung God, pero hindi ganun kalalim yung inaawit sa doktrina ito. Amen? So, and then, spiritual songs. Pag sinabi natin spiritual songs, song of testimony and devotions. Amen? Kaya di ba, pag umawit tayo sa Panginoon, lahat ito ay meron. So, yung hymns, yung psalms, yung spiritual songs, song of testimony and devotion. Amen? Yung patotoo natin, amen? Ang ating devotion, amen? And then the word praise, the praise in your heart to the Lord, in your heart to the Lord, emphasizes sincerity over showmanship. Kanino ko ba umaawit? Kaya mga song leader kayo ito. So, although nagpa-practice ka minsan para maging maayos, maganda, amen? Pero hindi yan na para lang sa tao. Kailangan maging maayos ang aking pagkanta. So, para hindi ako mapahiya sa tao. Ganun ba yun? Amen? Although minsan meron ganun. Kasi pag ikaw na sa leader, hindi maayos ang pagkanta mo, so ang tao,
talagang titigil sa'yo. Mga umaaway ng special number, kaya na tinawag na special number, kailangan special. Hindi regular. Yung regular yun, umaaway ka lang sa CR, diba? Regular yun. Kahit hindi maganda boses mo, umaaway ka pa rin, regular yun. Yung special, talagang special. So, alam mo yung boses mo na talagang pang-special number, hindi pang regular lang. Amen? Kaya pag ang boses mo regular lang, huwag ka nang umawig sa pangkalahatan. Kasi bakit? Hindi ka magiging blessing. Amen? Di ba? Meron ka bang nakitang umawig ng sintonado? Gandang awit at ang nakapag-bless. Di ba? Pag umawig siya ng hymns or mga awitin para sa Panginoon, di ba? Pag umawig siya ng talagang todo bigay yung kanyang pag-awit, pero yung boses niya hindi todo bigay. Amen? May inis ka, di ba? Hanggang habang pinapakinggan mo siya, hindi ka makatingin sa kanya dahil mismo na ikaw na nanonood ay nahihiya ka para sa kanya. Pero pag maganda yung tinig, tinitignan mo talaga siya, talagang pinapakinggan mo yung ganda ng kanyang tinig, at dinanamnam mo yung mensahe na ito. Amen? Are you listening? Amen? Kaya pag umawit, hindi ko sinasabi sa mga tawag dito, mga boses na sintonado kayo. So, hindi ko sinasabi mo na kayong kumanta. So, pwede yan sa choir, pwede kayo kumanta sa choir kasi lyrics naman yan. Pag na-lyrics mo na yan, gumaganda na yan, di ba? Di ba, brother Jeanette? Okay? So, kung ikaw ay tinor yan, pagdating sa choir, okay na yan. Sa congregational singing, kahit laksan mo yung awit mo yan, so, okay lang yun, di ba? Pero pag nag-iisa ka na, iba na yun. Amen? Ikaw na lang yung papakinggan namin, iba na yun. Okay? So, pero pag ikaw naman umaway sa Panginoon, kahit ikaw ay sintonado, kailangan with all sincerity in your heart. Diba? Ano ba yung mga singer pag umaway sila, ba't umibigit sila, talagang tawag ito, may mga gesture sila, diba? Talagang pinag-aaralan ng mabuti yung kanilang pag-awit nito. Kasi ininalabas na ngayon sa kanilang mga puso. Pero tayo, ininalabas natin ito yung ating pagsamba sa Diyos. With all sincerity. Amen? Colossians 3 and verse number 16. Sabi ng Panginoon that the word of Christ will be richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace. Yeah? Hindi yung aawit ka na parang kasumpa-sumpa. Yung aawit ng pag-aawit mo. Diba pag inawit mo yung only by His grace, pero yung boses mo, talaga, wala kang makikitang biyaya. Diba? So, ibig sabihin, singing with grace in your heart to the Lord. Amen? Pero umaawit ka sa Panginoon, hindi sa tao. Are you listening? Pero, kayo kung mga mag-use special number, minsan meron akong napapahinggan nito. Bago sila umawit, meron prelude, awitin ito, ay parang sa Panginoon, diba? Huwag na napapakinggan yung boses, mensahe na lang. Hindi mo pwede din natin pakinggan yung boses. Tama. Kapag ganun pa, basahin mo na lang yung lyrics para mapakinggan namin ang klaro. Amen? Amen po ba? So, ikaw ba, alam mo na maganda boses mo? Amen? So, total, high-tech naman tayo. May cellphone mo, umawit ka dyan. Pag-awit mo, i-record mo yan. Pag nabasa kita ng CD ng cellphone mo, alam mo na yun. Amen?
for showmanship. Amen? Yung, ano ba sabi ng, not for showmanship, but with all sincerity. Di ba yung maawit ka, maganda yung boses mo? Yes, alam namin magandang boses mo. Alam ng tao na magandang boses mo. Amen? Pero minsan, sa sobrang ganda ng boses mo, hindi lang pa rin ang nililiwala. Amen? Understand? Ang meron man nag-special number, natawag siya na after nag-special number. Bakit? Sabi niya, hindi niya kayo pinatawag ko nito. May gusto mami kung isang nota. Amen? Very, very curious din sa nota. Amen? Imbis na doon, nasa reka. Amen? So, nagkamali ka doon. Amen? So, ibig sabihin, parang napahiya siya, di ba? Okay? Folks, listen. Kailangan meron tayo tinatawag na sinceridad. Psalms 100, verse 2. Sabi niya, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Amen? Kaya di ba, every time na tayo worship sa Panginoon, excited tayo tumawag sa Panginoon. Amen? So number 2, be thankful. Amen? Be thankful, thankful worship. Not only joyful worship, but thankful worship. Verse number 20. So, gratitude is another fruit of the Spirit-filled life. Lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos. Kaya masabi dyan, always. Ano ibig sabihin ng always? Parati. Gratitude is to be continual. Alam natin yung 1 Thessalonians 5, verse number 18. Sabi niya, in everything give thanks. Tama kayo? In everything give thanks. Ano ibig sabihin ng in everything? So, ibig sabihin, sa lahat ng bagay, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, sa lahat ng bagay, nagpapasalamat ka. Hindi naman nagpapasalamat sa mga bagay na magaganda, na natanggap mo, o nangyari, kundi maging sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Dapat kang pasalamat sa Diyos. Diba? Minsan, pag tayo ay nakatanggap ng magaganda, lumulundag ka masasaya. Pero pag hindi na magaganda, parang nalulungkot ka na. Sabi ng Panginoon, everything give thanks. Bumagsak ka sa exam mo, masalamat ka rin sa Panginoon. Amen? So, may dumating na problema sa iyo, hindi naging maganda para sa iyo, masalamat ka sa Diyos. Laging meron kang papasalamat sa Diyos. Amen? Kasi bakit? Ang pagpapasalamat ay laging mong naluluwalhati ang Diyos. And thanksgiving is Trinitarian. Sabi sa text natin. So, to God the Father, ibig sabihin, the source of all blessings. Ibig sabihin, gratitude is God-centered. Then, so, ibig sabihin, pag nagpapasalamat tayo, ang Diyos parati ang pinaka-center niya. Sabi rin, through Jesus Christ, the mediator and reason for our gratitude. Siya yung namamagitan ng dahilan para sa ating pasasalamat. And through the Holy Spirit, who is enable our worship and joy. So yung tatlo na yan, the Father, the Son, and the Holy Spirit, sila ang pinakasentro ng ating pagpapasalamat. Thanksgiving is the fruit of the Spirit-filled heart. Amen? So gratitude keeps pride and bitterness away. It draws the believer closer to God. Pag tayo nagpapasalamat, tinatanggal niya yung kayabangan. Ano ba? Yung puot doon sa ating puso. Diba? Pagkaparati tayo nagpapasalamat. Ngayon pang-araw lang nagpasalamat ka. And it draw believers closer to God. Ano daw? At tayo ay mas nagiging close sa ating Panginoon. Amen? Psalms 92 verse number 1. Psalms 92 and
verse number 1. Kung saan yung Bible? Sige, Philippians 1. And be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Lagi tayo nagpapasalamat. Yun yung wisdom parati sa atin, binibigay ng Panginoon sa atin. Salamat ka. And Psalms 192 verse number 1, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto the name of the Most High. Diba? Imbis na magreklamo ka, may nagrarally ang mga tao ngayon. Amen? Kasi na nagrarally doon sa Manila. So, bakit? Although, nagkakali tayo sa mga kurang. Pero magpasalamat na lang tayo kasi kahit hindi tayo binabahan dito, salamat pa rin sa Panginoon. Kaya amo na lang sila, mamamatay din yung mga yan. Amen? So, kaya nga, sabi ko nga, si Trump gusto pilihin ng Pilipinas. Amen? Kasi bakit? Yung mga buhaya sa Pilipinas, hybrid. Magandang mga lahi ang buhaya dito. Kasi medyo mahal. 1 billion halaga sa buhaya dito. Kaya gusto niya nang pilihin ng Pilipinas. At gawin niya Manila sa Manila Zoo. Farm ng crocodile. Pero tayo, natin tayo magpapasalamat sa Panginoon. Amen? And what is the last? Look at the consequences of the Spirit-filled life. Verse number 21. Ano sabi sa verse number 21? Amen? Sabi rito, submitting yourself one to another in the fear of God. The final part of the Spirit-filled life, humble submission. Submit is willing obedience. Hindi inferiority, kundi tungkol sa kaayusan at pagpapakumbaba bilang isang katawan at bilang isang espiritu na meron tayo. We submit to others because we honor Christ, our head. And our next, Lord willing, sa next Sunday, so ipapakita naman doon yung submission. Submission ng mag-asawa, submission sa alipin, submission ng mga anak sa service. Amen? Submission, service, and then subjection. Amen? So, ibig sabihin, makikita natin dito, yung will ng Panginoon. We submit to others because we honor Christ, our head. Because Christ is the head. Pero ang mga verses, ang verse na ito, makikita natin, ano na tayo, binibridge niya naman doon sa chapter 6, doon sa tinatawag na yung household instruction niya sa chapter 5, verse number 22 to verse number 6 to 9. And so, pinapakita ko sa chapter 5 hanggang chapter 6, yung lahat ng relationship, marriage, family, work, amen? Sa mag-asawa, sa mga anak, at sa trabaho. So, ano yung dumadaloy dito? Ang dumadaloy dito ay mula dun sa pagkabusbus ng Espiritu, yung tinatawag na submissive heart. Amen? And then the Spirit-filled life touches every area. So, ano yung tinatouch dito? Our worship, our words, our work, and our witness. Tama? Pag Spirit-filled yung buhay mo, amen? Yung pagsamba, yung mga sinasabi mo, sinasalita mo, yung ginagawa, at maging ang iyong patotoo. Amen? As I close, ano makikita natin? Spirit-filled life is not for spiritually elite. It is for every believers. So, hindi lang sa mga sila Junel, sila Patrick, sila lang talagang spirit-filled. Hindi yun. Amen. Sila lang kasi parating na sa church. Hindi yun. Amen. Lahat ng mga anak ng tayo, ng mga spirit-filled. Amen.
So lahat tayo, mga mananampalataya, ay dapat puspos ng Espiritu. Ano yung pinag-utos ng Diyos? God commands us, be filled with the Spirit. Amen? Be filled with the Spirit. Ang sabi niya, mapuspos kayo ng Espiritu. And the Spirit controls your will. Yung Espiritu ito, kinukontrol niya yung will mo. Ibig sabihin, submit. So you submit. And the Spirit cleanses your walk. Ibig sabihin, you separate. And the Spirit changes your worship, sing, and give thanks. Amen? And sabi ng Romans 12, verse number 1 and 2. Amen? Sabi ng Romans chapter 12, verses 1 and 2. Amen? Anong sabi niya? Tingnan natin. Romans 12, verse number 1 and 2. And sabi niya, memorize and present you therefore, brethren, with the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your suitable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen? Now, when the Spirit fills us, Christ is magnified. Amen? So, kapag tayo puspos ng Espiritu, ay tataas natin si Kristo. Amen? The church, not only Christ is magnified, but the church is edified. Amen? And the word is being evangelized. Kapag tayo ay tinatawag ng Spirit filled. Kaya ang panalangin natin sa church, sa bawat isa sa atin, tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, mamuhay sa ilalim ng kapangyarihan, mamuhay sa ilalim ng Espiritu ng Panginoon. Amen? Nawa na tayo mga mananampalataya kay Kristo, mamuhay ayon sa Espiritu. Amen? Ayon natin. Ama ng kapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa inyong biyaya, inyong salita, at po, napagpala sa mensahe ko, Panginoon Diyos. Amen. At o Diyos, sunay na kami po ay pakapuspusin ng Espiritu, ipagkaloob po sa amin ang Espiritu na ito na kung saan kami magkatapat, mabuhay ayon sa iyong kalooban, mabuhay sa kabanalan ng Panginoon Diyos. Lord, na kami ay lumayo sa mundo, sa tulong ng biyaya ng Panginoon Diyos. Kaya mo kami po ay sumamba ng merong Espiritu ng Diyos na may kagalakan at merong parating para pasalamat ng Diyos. Pray ka, palilain ka sa mga sandali nito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan po ang inyong lesson ito. Tulungan po ako, Panginoon, na biyaya mo ay nanatili at dalahin kami parating sa Espiritu ng Puso ko. Pagod ako na sa amin, what? Sa mga sandali ito, yung Ebanghelyo na ito, Diyos, ay pumasok sa puso ng bawat isa. Sila po ay magkaroon ng lakas. Nawaw Diyos na sa pagisita naman ay patuloy na masubok mo sila, nakakain mo sila sa biyaya ko, Diyos. Ikaw sila yung nakitas mo. Maraming salamat po, Ma.